Ayan. Good morning po sa ating lahat. Tayo po ay magpapaumpisa na magpapasimula na sa ating congregational prayer. Ayan, ang atin pong mga ipagpe-pray, eto po, hindi ko mabasa. Si JM po, siya po ay nilalagnat. Maranasan ang kagalingan mula sa pagkakaroon ng lagnat at pananakit ng lalamunan at ulo. Ang anim po pala. Ang magpe-pray po para kay JM, simula kay Ate Che hanggang kay Ma'am Kat. Kay pangalawa po, kay Kuya Joel, maranasan ang pagkilos at probisyon ng Panginoon sa nararanasang karamdaman sa puso. Simula po kay Kuya Joel hanggang kay Ate Ami. Ang sunod po kay Ining Maricel, maranasan ang kagalingan sa minsang sintak na nararanasan sa tagiliran ng sikmura. Ang magpe-pray po dito ay simula sa Tita Cecil hanggang kay Ate Bioli. Kay Ma'am Raquel naman po, maranasan ang kagalingan sa pagkakaroon ng lagnat tuwing hapon dulot ng infeksyon at maging mabilis ang gamutan ng 6 na buwan. Patuloy na maranasan na nasa normal ang sugar level upang hindi magkaroon ng komplikasyon sa kanyang reproductive system. Ang magpe-pray po dito simula kay Jack Blen hanggang kay Ma'am Joy. Then sunod po, si Brother Patrick Gatdula, maranasan ang pagkilos ng Panginoon sa hirap, sa pagtulog na nararanasan at minsang hirap sa paghinga at pananakit ng dibdib. Then eto po, ang magpe-pray po dito kay Patrick, ang magpe-pray po simula kay Ate Jo, kay Mami Irma, hanggang sa Lola Ingay. Then, ang kapatid na Cora Baquillas, maranasan ang patuloy na kagalingan mula sa pagkaka-opera at hindi na magkaroon ng anumang komplikasyon. Ang magpe-pray po dito ay ang praise and worship team, tsaka po yung nasa loob ng ating control room. Wala na po. Ayan, sama-sama po tayo mag-pray. Bago po natin ipag-pray yung mga naka-assign sa atin, tayo po muna ay magpalinis sa ating Panginoon. Let us pray po. Yes, Father God in heaven, salamat po Panginoon sa umagang ito, sa pagbibigay mo sa bawat isa sa amin ng panibagong buhay at kalakasan. Salamat Panginoon at narito kami, bagaman sa mainit na panahon aming nararanasan, patuloy na pinagkalooban mo kami, Panginoon, ng time upang magkaroon ng sama-samang pagsamba, Panginoon, sa umagang ito. Lord, sa paglalapit po ng panalangin namin para sa aming mga kapatid, hinihiling po namin ang paglilinis mo sa bawat isa sa amin, Panginoon. Anuman pong karumihan, kasalanan ang aming nagawa, Lord, linisin mo ang aming mga puso't isipan. Patuloy na ikaw ang manguna sa bawat isa sa amin. Patuloy na ikaw ang kumilos sa bawat isa sa amin, O God. Sa paglalapit namin ng mga panalangin, patuloy, Panginoon, na ang kalooban mo lamang ang aming maranasan.
Salamat po, Panginoon, sa iyong pagkilo sa bawat isa sa amin. Salamat, Panginoon, sa pribilehiyo na magkasama-sama kami sa paglapit ng panalangin para sa aming mga kapatiran, O God. Patuloy, Panginoon, na sa mga oras na ito, kiniklaim na po namin ang katugunan, katagumpayan sa lahat ng aming mga pinanalangin, O God. Patuloy, Panginoon, na sa anumang circumstances, ang iyong pangalan lamang ang palagi naming mapapurihan at maitaas. Sa iyo, Lord, ang pinakamataas na papuri, pasasalamat at pagsamba. In the mighty name of Jesus, all this we pray. Amen. Hello po. Yan, good morning po sa bawat isa sa atin. Para po magandang tingnan, ating pungpunan. Mainit ba? Mainit ba sa unahan? Ayan yung pumesto. Naiinitan pala sa unahan. Sige po. Atin po munang wine-welcome ang ating mga kapatid mula sa Canada. Welcome po kina Ate Jenny at kay Janelle at ating kapatid na taga-Taiwan, si Ate Ophel. Welcome po. Yan. Salamat po sa pasalubong. Okay. So, yung ating pong malamig na tubig, wala muna po daw tayong malamig na tubig dahil merong may naamoy lang po doon sa nailagay na tubig doon. Kaya wala mo nang gagamit ng ating dispenser. Okay po. So, ito po ang ating mga pahayag. Next na. Next pa. Yan. Nasa ating pong family altar, mainit daw. Mainit daw sa unahan din. Mainit daw, kaya doon daw sila. Okay, sa ating pong family altar, ang ating pong presider and opening prayer, ang Sister Gloria, ang speaker po ay si Pastor Ned. Yan, so, walang picture nung last prayer meeting. Hindi. Yan, so, sa ilang mga kadahilanan po, kakaunti daw po ang nakadalo ng prayer meeting. Nagkasabay-sabay ang may mga nagkaroon ng karamdaman. So, sa ating pong pagpapatuloy sa ating prayer meeting sa Tuesday, ang presider and opening prayer po ang Ate Iris, song leader and offertory prayer po si Ma'am Kat, ang speaker po ay si Pastor Ned. Yan. So, nagkaroon po tayo ng mga gawain, kaya lang ay wala po silang sined na picture, kaya hindi po nailagay. So, ang ating pong Youth Thursday ay tuwing Thursday, ang ating din pong Calcab Cell Group Meeting, at ang YMO. Okay. Ba't walang mga picture? Okay, next po. Yan. So, ito lang ang sinipag mag-picture, ang Tuwi mission kahapon. Ayan, madami-dami po. Okay, next na. So, next week po ang cleaners ay YMO and Calcab. Meron pa. Sa ating pong worship service sa next Sunday po, so kung inyo pong mapapansin, ang oras na po natin ay minove na natin ng 8 a.m. So, ngayon po, nag-start pa tayo ng 9, pero next week po ay mag-i-start na tayo ng 8 a.m. dahil po nga, painit na ang panahon para hindi tayo masyadong mainit. So, 8 po tayo ha, next week na po tayo mag-start. Ang opening prayer po, ang Kuya Osep, ang offertory prayer po, si Ella, ang special number ay kababaihan, ang speaker po ay si Jack LV, at kung ang usher po natin ay si Ma'am Sheila. Okay. So, para po sa advance na pahayag, para po sa ating Holy Week activities sa Friday, March 29 pa naman po.
March 29, alas 8 ng umaga ay magkakaroon po tayo ng film showing. So, ang ating pong papanoorin ay The Passion of the Christ. So, ito po ay para sa ating Holy Week activity. Okay. Yung para sa sunrise service ay next week ko na po i-announce. Huwag po kayong mag-alala, may pagkain po ang film showing. Yan. Okay, next po. Yan, happy anniversary po sa Kuya Fer at sa Ate Resi sa March 18. Yan lang po. Yan mga kapatid, muli po magandang umaga. Good morning po sa ating lahat. Yan. Tayo po ay magsisimula na muli sa ating gawain. Maraming salamat po sa Panginoon sapagkat tayo ay magkakasama ngayon. So, patuloy po nating hingin ang presensya ng ating Panginoon sa umagang ito. Mukhang mga ayaw pa po nating tumayo. Mga kapatid, gising! Good morning! Batiin mo yung katabi mo, good morning! Good morning! Yan! Ipakitahan naman natin ang napakaganda nating ngiti sa mga kasama po namin sa online. Good morning po sa inyo dyan. Yan. Mga kapatid, patuloy tayong magpasalamat sa Panginoon. Ito yung panahon na dapat tayong maniklod sa Kanya. Patuloy tayong magpasalamat sa lahat ng pagpapala, sa lahat ng pagtuturo, sa lahat ng pagtutuwid niya sa bawat isa sa atin. Tunay nga na dakila ang ating Diyos. Kaya naman mga kapatid, patuloy natin siyang pasalamatan. Pasalamatan sa Kanyang kabutihan sa ating buhay. Sa kagalingan na patuloy na ipinagkakaloob ng ating Panginoon. Sa patuloy na pagsama niya sa kabila ng mga pagsubok, sa kalakasang sa Kanya'y nanggagaling, patuloy nating pasalamatan ng Panginoon dahil naririto tayo ngayon upang siya'y sambahin sa Espiritu at katotohanan. Mga kapatid, habang tayo nakatayo, maaari tayong magsambit ng pasasalamat sa ating Panginoon. Pasasalamat ng pagsamba, pasasalamat ng pag-aawitan sa Panginoon. Patuloy nating hingin sa Panginoon ang Kanyang pagsama, ang Kanyang presensya. We only want Your presence, O God. Today, in our life, we acknowledge Your greatness, O God. Ikaw ay mabuti, bawat Mga kapatid, sandali, awitin natin ang buong puso sa habang buhay para sa Panginoon. ay mananatili. Hindi ka mapapawi, O Panginoon. Hindi mapapawi, Hindi maikukubli o may kukubli ang iyong kadakilaan. maging sa dilim ng gabi. Sabihin natin sa Panginoon Sa sindigang matibay ang Kanyang mga pangako, ang iyong pangako, lakas at pag-asa at pag-asa ng ating puso. ng aking puso. Tunay nga, Panginoon, Hindi na mapili ang mga pagkakataon, ang pagkakataon. katapatan mo, O Panginoon. Patunay Ang katapatan mo sa dalamhati at sa sabihin natin sa Panginoon ng buong puso. Sa pagluha ng puso, Mabuti ang ating Panginoon. sa pagsubok na iyong pinahihintulutan. Salamat, O Panginoon, Salamat, Panginoon, sa iyong mga katugunan, sa aming mga dalangin. sa aking dalangin, sa kalakasang sa iyo Opo, Panginoon. nanggagaling, sa pagtuturo at pagtutuwid mo sa akin. Salamat, Panginoon. Sabihin natin sa Panginoon minsan pa. Salamat. Tunay nga, Panginoon, salamat sa iyong pag-ibig.
Salamat sa iyong pagsama. Salamat sa iyong kadakilaan, O Panginoon. Ikaw ay mabuti. Bawat sandali Bawat sandali sa aming buhay, sa habang buhay ay mananatili. hindi ka Panginoon mawawala. Di mapapag Hindi ka maikukubli. o may kukubli, maging sa dilim ng gabi. Sandigang matibay ang iyong pangako. Sandigang matibay ang iyong pangako. Lakas at pag-asa. Lakas at pag-asa ng aking puso. Hindi na mabilang ang mga pagkakataon. Hindi na mabilang Aawitan ka namin, Panginoon. pagkakataon. Patunay. Patunay ang katapatan mo sa dalamhati at sa kabigo. Itong panalangin ng aming puso, Sa Panginoon. pagluha ng puso na sugatan, sa pagsubok na iyong pinahihintulutan. Salamat, Patuloy kami magpapasalamat sa iyo, Panginoon. sa katugunan sa aking dala. Yes, oh God. Sa kalakasang sa'yo nanggagaling, sa pagtuturo at pagtutuwid mo sa akin. Salamat, Panginoon, ikaw ay mabuti. Mga kapatid, sambitin natin sa Panginoon. Ikaw ay tapat. Sa kabila ng lahat, tayo'y magpupuri sa Kanya. Sa'yo ang papuri Sa kabila ng kinakaharap natin, tayo'y magpapasalamat at pasasalamat. sapagkat siya ang ating Diyos na buhay. At hindi tayo pababayaan. Ika'y mabuti. Ikaw ay mabuti. Oh Diyos, Ikaw ay tapat sa buhay ko. Ikaw ay tapat. Sa'yo'y bibigay ang papuri, oh Diyos. Sa'yo ang papuri At pasasalamat, oh Diyos. at pasasalamat. Sa dalamhati at sa kabigo, Nagtatagumpay kami, Panginoon. sa pagluha ng puso na Mga kapatid, ibalik natin sa Panginoon na lahat. Ito ang panalangin namin, Panginoon. We want to feel your presence. Ang iyong kagalingan ay pasasalamatan namin ngayon na lang, Panginoon. Oh Diyos, sa katugunan sa aking dalangin, sa kalakasang sa'yo nanggagaling, sa pagtuturo at pagtutuwid mo sa akin. Salamat, Panginoon. Salamat. oh salamat, salamat, oh Diyos. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Tunay, Panginoon, na napakabuti mo sa bawat isa po sa amin. Salamat, Panginoon, sa iyo pong pagbibigay ng buhay at kalakasan sa bawat isa po sa amin. Salamat po, Panginoon, sa mga kagalingan, O God, na naranasan ng bawat isa po sa amin. At salamat po muli, Panginoon, na dinala mo ang aming pong mga pangyapak sa lugar na ito upang ikaw, Panginoon, ay aming pong mapapurihan, mapasalamatan, O God,
sa lahat ng ginawa mo sa aming pong mga buhay. At patuloy, O God, na sa umaga pong ito, lumalapit po muna kami, Panginoon, sa iyo. Idinudulog po namin sa iyo ang aming pong mga sarili, sa aming pong mga kasalanan na nagawa po namin, sa isip, sa salita at sa gawa. Sa lahat, Panginoon, na nakita mong karumihan sa bawat isa po sa amin, Panginoon, patawad po. Hugasan mo po kami, Panginoon, ng ipong banal na dugo sa umagang upang ito, upang ang buhay ng bawat isa po sa amin, O God, ay maging kalugod-lugod po sa iyo. Salamat, Panginoon, sa kapatawaran. Salamat sa kalinisan. Kaya naman, Panginoon, sa umagang ito, makalalapit kami, Panginoon, sa trono, O God, ng iyo pong pagpapala sa umaga pong ito. At patuloy, O God, na itinataas po namin na ikaw ang patuloy na kumilos, O God, sa bawat isa po sa amin. Maging, Panginoon, sa tao na magsasalita sa amin pong kalagitnaan. Hinihiling po namin, Panginoon, na ikaw ang magbigay ng panibago pong katalinuhan na nagmumula po sa iyo. Tulungan niyo po, Panginoon, na ang bawat isa po sa amin na makikinig, O God, sa umagang ito, Panginoon, buksan mo puli ang aming pong puso, ang aming pong mga espiritual na pag-iisip, upang ang iyo pong mga salita na aming pong mapapakinggan sa umagang ito ay patuloy, O God, na makakilos, O God, sa aming pong mga buhay. Panginoon, itinataas po rin namin sa iyo ang aming po mga kapatiran, Panginoon, na ngayon po, Panginoon, ay nakakaranas, Panginoon, ng iba't ibang mga pagsubok. Lord, hinihiling po namin na ikaw ang patuloy, O God, magbibigay, Panginoon, ng kasagutan, O God, sa mga pangangailangan ng bawat isa po sa amin. At patuloy, O God, na maging ang aming pong lugar na ito, O God, ay sa iyo po namin ipinagkakatiwala. Hinihiling po namin, Panginoon, na bakuran mo, O God, ng iyo pong banal na dugo ang lugar na ito, upang ang iyo po lamang kapangyarihan ang patuloy po naming maranasan sa umagang ito. At maging, Panginoon, hinihiling po namin, Panginoon, na hindi po kami lalabas, O God, sa bulwagang ito, na hindi po namin taglay, Panginoon, ang kapangyarihan, ang katugunan mo, Panginoon, sa amin po mga itinalangin, O God, sa umaga pong ito. Salamat po, Panginoon. Maraming salamat sa lahat ng kabutihan mo. Salamat, Panginoon, sa kapangyarihan mo. Salamat, Panginoon, sa pagtugon mo, O God, sa mga pangangailangan ng bawat isa po sa amin. Ikaw ay Diyos ng mga Diyos at Hari ng mga Hari. Kaya naman, O God, tanggapin mo ang pinakamataas na papuri. Ang pinakamataas, Panginoon, na pagsamba ay sa iyo po lamang namin binibigay, O God. Salamat, O God. Ito po ang aking samot dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen at amen. Ikaw ay tapat. Mga kapatid, tunay ang ating Diyos. Sa'yo ang papuri Walang makakapigil sa atin upang siya isambahin. at pasasalamat. Mga kapatid, alalahanin natin ang kabutihan ng ating Panginoon. Ikaw ay mabuti. Ang kanyang katapatan sa ating buhay. Ikaw ay tapat. Papurihan natin siya sa mga oras na ito. Sa'yo ang papuri Ibigay natin lahat sa Panginoon. Ang pasasalamat. at pasasalamat. Ikaw ay mabuti, O Panginoon. Ikaw ay mabuti. Ikaw ay tapat sa amin, O Diyos. Ikaw ay tapat. Sa'yo ang papuri at pagsamba. Sa'yo ang papuri At pasasalamat, O Panginoon. at pasasalamat. Hayaan nating dumaloy ang kanyang banal na Espiritu sa ating buhay. Ikaw ay mabuti. Ikaw ay tapat. Ikaw ay tapat. Sa'yo ang papuri, O Panginoon. Sa'yo ang papuri
Panginoon. Sa pagluluha ng puso, Nahihirapan man, nasugatan, may kasakitan man, sa pagsubok, may pagsubok na man, iyong magpapasalamat ako, Panginoon. Tulutan salamat, O Panginoon, sa katugunan sa aking dalangin, sa kalagkasang sa'yo nanggagaling, sa pagtuturo at pagtutuwid mo sa akin. Salamat, Panginoon. Salamat. Minsan pa mga kapatid, banggitin natin ang mga katagang ito. Salamat. Minsan pa sabihin natin sa Panginoon, salamat Panginoon. Salamat. Kasabay ng ating pagpalakpak, ang ating pasasalamat sa ating Diyos. Hallelujah! Salamat. O Diyos, patuloy ka naming sinasamba sa mga oras na ito. Ang pasasalamat ay tanging sa iyo lamang. Hallelujah! Woo! Amen! Tunay ngang kaibuti ng ating Panginoon. Amen? Amen. Kaya patuloy tayong susunod. Amen? Amen. Parang humina yung yung amen nung sinabing susunod. Kailangan mas malakas po yung pagsabi natin ng amen kapag tayo ay maglilingkod. Amen? Amen. At kakibat ng ating paglilingkod, ang ating pagsamba. Amen? Amen. Kaya naman mga kapatid, kahit mainit, patuloy tayong sasamba sa Panginoon. Patuloy nating sasabihin na siya lamang ang ating minamahal. Amen. Di porkat katabi po natin ng ating asawa o kaya naman ay boyfriend o kayo anuman, ay dapat ang Lord muna ang unang minamahal. Amen? Amen. Amen. Kaya naman mga kapatid, aawit tayo sa Panginoon. Patuloy nating aangkinin ang kanyang kadakilaan ngayong umagang ito. Hallelujah! Pwede tayong sumayaw. Pero wag naman natin masyadong sasayawan kasi medyo mainit mga kapatid. Pero kung gusto natin para sa Panginoon, ibibigay natin ito. Maaari tayong magkamayan, umalis tayo sa ating mga upuan. Bigyan natin ng maganda nating ngiti ang mga katabi natin ngayon. Sa mga kasama po namin sa online, kahit yung mga kasama nyo, kamayan nyo din, yakapin natin. Sapagkat ang ating Panginoon, Ikaw lang aking minamahal. Ikaw lang, Panginoon. Sa'yo ay susunod, laging maglilingkod. Sa'yo lang, aking Jesus. minsan pa, Ikaw lang aking minamahal. Ikaw lang, Panginoon. Sa'yo ay susunod, laging maglilingkod. Sa'yo lang, ay kay alay lang sa'yo. Iniibig kita. Ano yan? Ano yan? Ang Diyos nagpupuri. Sa'yo'y naghahandog ng pangako. Tanging ikaw lang, O Jesus, aking Diyos. Iniibig kita, O aking Diyos nagpupuri. Sa'yo'y naghahandog ng pangako. Tanging ikaw lang, O Jesus, aking Diyos. Ikaw lang, aking minamahal. Amen. Ikaw lang, Panginoon. Sa'yo ay susunod, laging maglilingkod. Sa'yo lang, aking Jesus. minsan pa. Ikaw lang, aking Sige nga, sabihin natin sa minamahal. Panginoon. Ikaw lang, Panginoon. Sa'yo ay susunod, laging maglilingkod. Buong buhay ko'y alay lang sa'yo. Iniibig kita, O aking Diyos nagpupuri. Sa'yo'y naghahandog ng pangako. Tanging ikaw lang, O Jesus, aking Diyos. Minsan pa. Iniibig kita, Itaas O ang mga aking kamay. Diyos nagpupuri. Sa'yo'y naghahandog ng pangako. Tanging ikaw lang, O Jesus, aking Diyos. Kalakasan ko, Ay ikaw, Amen. Kalakasan ko. i-declare natin. Hindi tayo
mahina. Kalakasan ko ay ikaw at kagalakan sa tuwina. Kalakasan ko ay ikaw. Amen! Kalakasan ko ay ikaw. Kalakasan ko ay ikaw at kagalakan sa tuwina. Iniibig kita. Sabihin natin sa Panginoon. Na ano? Sa'yo'y naghahandog ng pangako. Tanging ikaw lang, O Jesus, O Jesus. O, itaas natin ang mga kamay natin, ha? Iniibig kita, O aking Diyos, nagpupuri. Nagpupuri. Sa'yo'y naghahandog ng pangako. Tanging ikaw lang, O Jesus, O Ngayon, Jesus. itaas natin ang mga kamay. Kalakasan ko ay ikaw. Kalakasan ko ay ikaw. Kalakasan ko ay ikaw at kagalakan sa tuwina. Isa pa! Kalakasan ko ay ikaw. Kalakasan ko ay ikaw. Kalakasan ko ay ikaw at kagalakan sa Minsan pa, iniibig. Iniibig kita, O aking Diyos. Sabihin mo sa Panginoon. Sa'yo'y naghahandog ng pangako. Tanging ikaw lang, O Jesus, Isa O pa. Jesus, Hindi tayo aking mapagod. Diyos. Iniibig kita, O aking Diyos, nagpupuri. Sa'yo'y naghahandog ng pangako. Tanging ikaw lang, O Jesus, O Jesus, aking Diyos. O Jesus, O Jesus, aking Diyos. O Jesus, O Jesus, aking Diyos. Ikaw lang. Yes, Father God! Woo! Tunay nga, Panginoon, na sulit pag ikaw ang nagmahal sa buhay ng bawat isa. Sulit ang pagpupuri, sulit ang pagsayaw, sulit ang pag-awit. Walang nasasayang, Panginoon. Sapagkat karapat dapat na purihin ka. Panginoon, narito ang mga lingkod mo, Panginoon. Ang bawat sa pusa amin, na patuloy na nag-aasam, na patuloy kang paglingkuran at patuloy kang sundin, Panginoon. Lord, ikaw lamang ang nagtiwala sa buhay ng bawat isa. Hindi kami karapat dapat, Panginoon. Pero, Panginoon, pinili mo kami. Nahanap mo kami. At sa kabila na lahat ng pagsubok, Panginoon, nakatayo kami sa iyong pangako, Panginoon. Kaya naman, O Diyos, sa iyong kabanalan, sa iyong kaluwalhatian, patuloy kaming maninikluhod sa iyo ng may pagpakumbaba, Panginoon. O Diyos, sa kabutihan mo, ako'y narito, so God, upang magpuri sa iyo. O Diyos, O Diyos, sa kabanalan mo, malulugod ako, buhay ay iaas. Sabihin natin ang buong puso para sa Panginoon. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin, O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa iyo, maglilingkod ako, O Diyos, kay buti mo. Minsan pa, mga kapatid, sa kabutihan ng Panginoon, patuloy tayong umawit sa Panginoon. O Diyos, sa kabutihan mo, ako'y naririto upang magpuri sa iyo. O Diyos, sa kabanalan mo, Maraming salamat. nalulugod ako, buhay ay iaalay ko. Ikaw lamang
ako. O Diyos, kay buti mo, o ikaw lamang, ikaw lamang ang nagtiwala sa akin. O Diyos, di kita bibiguin, magtatapat sa'yo, maglilingkod ako. O Diyos, kay buti mo. O Diyos, o ikaw lamang sa buhay ko. Sa iyong pasasalamat ko. O Diyos, tingin mo ang awit na to. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin. O Diyos, di kita bibiguin, magtatapat sa'yo, maglilingkod ako. O Diyos, kay buti mo. Sabihin mo sa Panginoon, ito yung panahon. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin. O Diyos, di kita bibiguin, magtatapat sa'yo, maglilingkod ako. O Diyos, kay buti mo. O Diyos, kay buti mo. O Diyos, kay buti mo. Aming Diyos, Sa iyong papuri, sa iyong pagsamba, sa pangalan ni Jesus, ang lahat magsabi ng Amen! Amen! Yan, manatili po tayong nakatayo mga kapatid. Tayo po, basahin po natin ang ating teksto sa umagang ito sa unang Timoteo chapter 1 verse 12. 1 Timothy 1:12. Sabi po dito, nagpapasalamat ako kay Kristo Jesus na ating Panginoon na nagbigay sa akin ng lakas para sa gawaing ito, sapagkat ako'y minarapat niya at hinirang na maging lingkod. Tayo po ay saglit na manalangin. Aming Diyos, aming Ama na makapangyarihan sa lahat, salamat po. Maraming salamat aming Diyos, tulad ng aming mga inawit po, Panginoon. Tunay na kay buti mo aming Diyos sa buhay ng bawat isa sa amin. Bagamat nakakaranas ang marami ng iba't ibang pagsubok, pero nariyan ang iyong katapatan. Hindi mo kami pinababayaan, hindi mo kami iniiwan. Lord, salamat. Maraming salamat sa opportunity na kami ay makasamba sa iyo, makapag-aral ng iyong mga salita. Maitaas ka namin sa umagang ito. At tunay nga po, sa umagang ito, hiling po namin, pangunahan niyo po kami, bigyan niyo po ng karunungan ng iyong lingkod, at patuloy na maranasan po namin ang pagkilos ng banal na Espiritu sa panahon ng aming pag-aaral ng iyong mga salita. Purihin ka po sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan, makakaupo na po tayong lahat. Magandang umaga pong muli mga kapatid. Marami po tayong mga kapatid na nag-chat, na yan, hindi makakadalo, may mga karamdaman. Ano po, so patuloy po nating ipanalangin ang ilan sa ating mga kapatid na may mga karamdaman po sa umagang ito. Hindi po natin kasama, ano po, maranasan nila ang kagalingan na nagmumula sa ating Panginoon. Yan. Kasama naman po natin sila online. So, good morning din po sa mga kapatid natin na nasa online sa umagang ito. So, salamat po muli. Last week po ay idinaos po ang 32nd anniversary ng IRM at doon po sa pagtatawagan po ng destino,
muli nga po, plus one year pa po kami dito. So, salamat muli sa Panginoon at magkasama-sama po muli tayo ng isang taon pa. Bagaman si Pastor ay wala pa rin ngayon. Ano po? So, si Pastor po ay nasa Matinggain. Siya po ay magsasanta Cena doon at mamayang hapon po ay may ikakasal. Doon din po sa Matinggain. So, kaya po siya ay wala. Then, salamat sa Panginoon, meron na pong na-assign na mga workers sa ating distrito. Meron na rin pong na-assign sa Lumanyag. Yan. May bago na po kaming makakasamang mga workers sa Lumanyag. Pero sa Ilat po ay si Pastor Julius ang destino. Dalawa bali ang destino niya. So, salamat sa Panginoon. So, yun po ay malaking, kagaanan. Lalo na kay Pastor, hindi na po ganun karaming beses siguro na mawawala siya ng Sundays. Pero bagaman may mga Sundays pa rin marahil na wala siya. Kasi hindi pa po ordained si Pastor Julius. Magpapalitan pa rin sila sa Ilat ng Santa Cena. Tapos po sa Kilitisan, sa Prensa. Bagaman hindi na rin po siya itinawag sa Prensa. Ginrant po yung request na hindi na siya itawag din sa Prensa. Pero may mga pagkakataon pa rin na pupuntas para po dun sa mga Santa Cena, maging sa Kilitisan. So, yun po, salamat sa Panginoon. Pero yung Lumanyag po, hindi po namin alam kung kailan darating yung worker dahil po ang mga anak ay nag-aaral. So, pag-uusapan pa po. Hanggang April, May, baka po hanggang yung mga panahon na yun ay yun ang magiging busy period pa sa kay Pastor. Pero patuloy po nating ipanalangin ang district ng Batangas. Yan. So, sa umagang ito, tayo po ay muling mag-aaral. Salamat po nung last week kay Kuya Osep sa pag-speak. Salamat po sa bawat isa. Sabi nga namin ni Pastor, kahit wala ang manggagawa, ang Balibago ay talagang makakapaggawain, makakasurvive kasi marami pong ibinigay ang Diyos na kakayahan sa mga taong may kakayahan sa lugar na ito at nagpapagamit ng kanilang buhay sa Panginoon. So, salamat po mga kapatid sa bawat isa sa inyo. So, sa umagang ito po, tayo po ay muling mag-aaral. Ang ating pong pag-aaralan ay Characteristics of a True Servant. Mga katangian ng tunay na lingkod. Mga katangian na tunay na lingkod, servant of God po ang pinag-uusapan po natin dito. Ngayong pong buwan ang pinag-uusapan natin ay servanthood. So, tingnan po natin, ano ba? Mamaya po, being a servant of God is a great honor. Naniniwala po ba kayo? Great honor ang pagiging servant of God. Yan. Kasi po, sabi namin, ito yung talagang pinakadakilang, sabi ngay karangalan, ang maging servant, maging lingkod ng God. Serving God is a very significant part of what it means to be a Christian. Yan. Ang paglilingkod po sa ating Panginoon, ito po ay napakahalagang bahagi, napakahalagang sangkap ng kahulugan ng pagiging mananampalataya, ng pagiging mananampalataya. Pag sinabi mong servant ka, Christian ka, dapat doon po yung pagiging servant. Christian, tinanggap natin ng ating Panginoon bilang Lord and Savior ng ating buhay. Kasunod po noon, we are servant of God. Naging servant, dapat po yun po yung malagay sa isipan natin na hindi porket, hindi dapat na basta tinanggap ko ang Panginoong Jesus bilang Lord and Savior ng aking buhay, tapos ako ay ligtas. Hindi po. Ang kasunod po noon ay magiging servant ang bawat isa sa atin. Sabi nga po, dito sa mundo, kapag servant ka, parang napakababa. Napakababa ng tingin ng mga tao, servant lang yan, ganyan, ganito. Pero sa Panginoon po, sa Diyos, ang maging servant, ito po ay great honor. Napakalaking karangalan sa bawat isa na maging servant of God. At hindi lamang po ito para sa mga pastor, sa mga deaconess, sa mga missionary, kundi po sa bawat mananampalataya.
Kaya po, hindi pwedeng sabihin, ay, sina pastor na ang servant, sina Jack ang servant. Hindi po. Lahat po ng mananampalataya, servant. Ano po? Nung naging Kristiyano po tayo, sabi po ay, ito yung naging bahagi na ng buhay natin, ang pagiging lingkod ng ating Panginoon. Doon po sa ating pinasang talata kanina, doon sa 1 Timothy 1:12, sabi po diyan ni Pablo kay Timothy, ay sobre siya nagpapasalamat sa Diyos. Bakit po? Kasi siya yung nagbigay ng lakas sa kanya para magawa yung pinagagawa ng Diyos sa kanya. Ano po? At pinagpapasalamat siya kasi minarapat siya, hinirang siya na maging lingkod, na maging servant. Tayo po ba'y nagpapasalamat na tayo ay hinirang ng Diyos na maging lingkod niya, na maging servant niya? Di po ba? Kasi si Pablo sabi niya kay Timothy, nagpapasalamat ako sa Diyos kasi hinirang niya ako, minarapat ako, ginawa niya akong worthy na maging servant ng Diyos. So yan, maging bahagi po ng ating buhay ang pagiging servant. So what are some characteristics? Ito po ay some lang. Ibig sabihin, marami pang iba, pero ito po ay ilan sa mga katangian. Dapat nataglayin mo bilang ikaw at ako ay servant. Bilang ikaw at ako ay naglilingkod sa ating Panginoon, dapat itong mga katangian na ito ay taglayin ng bawat isa sa atin. Sabi po, una, a true servant is obedient. Ano po? Obedient. Kung napaka-basic. Ano po? Napaka-basic lang nito. Obedient. Nakikita ba ito sa atin? Sabi po dyan sa Lucas 6:46, tinatawag ninyo akong Panginoon, Panginoon, ngunit hindi naman ninyo ginagawa ang sinasabi ko. When we say, Lord, di po ba? Pag sinabi natin, Lord, ibig sabihin, Panginoon, ano ka sa harapan ng Panginoon? Ikaw yung servant, ikaw yung lingkod, ikaw yung alipin. So, nung sinabi natin si Jesus Christ ay Lord natin, dapat sino pong nasusunod? Siya, hindi ako. Kasi servant ka ako. May servant bang siyang nasusunod kaysa sa kanyang amo? Di po ba wala? So, ganun po. A true servant is obedient. Sabi ni Jesus dyan sa mga tao, tinatawag ninyo akong Panginoon, Panginoon, ngunit hindi naman ninyo ginagawa ang sinasabi ko. Kumusta po tayo sa umagang ito? Ay magkumustahan po tayo, mga kapatid. Yan. Tayo ay laging nagpipray. Ano po? Lagi natin sinasabi, Lord, Panginoon, aking Diyos. Ayan, aking Ama. Di po ba, pag nagpipray tayo, pero kumusta naman? Obedient ba tayo sa Kanya? Baka po, katulad nito, sinabi ni Jesus, tinatawag niyo ako, Panginoon, Panginoon, pero hindi naman ninyo ginagawa ang sinasabi ko. Suwail na servant. Ano po? Suwail na servant po yon. At hindi siya magiging maayos sa harapan ng kanyang amo. Ganon din po sa ating Panginoon. Baka po, yes, Lord tayo ng Lord, pero pagka may pinagagawa sa atin ang ating Panginoon, sorry Lord, hindi ko yan kayang gawin. Ayaw ko. Ayan. So, sabi po ng ating Panginoon, dapat ginagawa natin yung sinasabi niya. Kung ano yung nasa banal na kasulatan, yun ang ginagawa natin. Sabi po, we have to come to Jesus on His terms, not our own. Ano po? Kailangan po, kung tayo lingkod ng ating Panginoon, siya yung susundin natin. May mga terms niya, di po ba? Pero, minsan po, yung gusto natin yung sinusunod. Lord, ito yung gusto ko eh. Sorry Lord ito talaga yung gusto ko eh. Ayaw ko nung pinagagawa mo sa akin. So, mga kapatid, a true servant is obedient. Dapat po ay sumusunod tayo sa Kanya. Ang Kanyang mga salita ay punong-puno po ng mga sinasabi tungkol sa dapat at hindi dapat na gawin ng isang lingkod ng ating Panginoon. Kumusta po tayo? Sinusunod nga po ba natin ang Kanyang mga sinasabi sa ating mga buhay? Minsan, alam natin, ito yung kalooban ng Diyos. Ito yung gusto ng Diyos na gawin natin sa ating buhay. Pero, minsan, or baka nga po madalas, yung gusto pa rin natin ang sinusunod natin. Kaya po minsan ang hindi napapanuto yung buhay ng isang tao.
Lalo na kung isang mananampalataya na, alam mo na hindi yan ang kalooban ng Diyos, patuloy pa rin doon sa kasalanan na hindi naman, na alam natin na hindi yon ang kalooban ng Panginoon. So, hindi po magiging maayos talaga ang ating buhay. Pero a true servant, kung ikaw ay tunay na lingkod ng Diyos, obedient po ang bawat isa sa atin. At ang sinusunod natin, yung mga terms ng ating Panginoon, hindi yung sarili natin, ay, kapag pabor sa atin, okay, sige. Pero kapag hindi, sorry, ayoko. So, hindi po ganon. Yan, sabi po sa unang Juan, chapter 2, verses 5 to 6, ngunit ang tumutupad sa salita ng Diyos ay umiibig sa Kanya ng wagas. Ganito natin nalalaman tayo'y nasa Kanya. Ang nagsasabing nananatili siya sa Diyos ay dapat mamuhay tulad ng pagkapamuhay ni Jesucristo. Sabi po dyan, a true servant is obedient. Sabi ay, ang tumutupad sa salita ng Diyos ay umiibig sa Kanya. Sabi din ni Juan sa John 14:15, kung iniibig niyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Di po ba? Si John na beloved din po ang nagsulat nito ng 1 John. Sabi niya, kung ngunit ang tumutupad sa salita ng Diyos ay umiibig sa Kanya ng wagas. Gaano natin kamahal ang Diyos? Di po ba? Gaano natin kamahal ang Diyos? Napapakita ba ito sa ating pagsunod sa Kanya? Naipapakita ba natin ito sa ating buhay, sa bawat araw na sinusunod natin kung ano yung kalooban niya at hindi kung ano yung nais natin? Na kapag alam natin na ito ay hindi kalooban ng Diyos, kahit ito ang gusto ko, hindi ko ito gagawin kasi alam kong hindi maluluwalhati ang Diyos. Sabi po, kung iniibig natin ang Diyos, tutuparin natin ang Kanyang mga utos. Gagawin natin ang Kanyang mga utos. Sabi diyan, ang nagsasabing nananatili siya sa Diyos ay dapat mamuhay tulad ng pagkapamuhay ni Jesucristo. Paano ba siya namuhay? Si Jesus Christ po ang pinakamabuting example ng pagiging obedient. Ano po? Sabi nga ay pagsunod sa God the Father hanggang kamatayan sa krus. Di po ba? Siya po yung best example, siya po yung tutularan natin. Kasi nga po, bilang mga mananampalataya, ang goal natin ay tularan ang mga character ng ating Panginoon. Christ-like character, yun po yung goal natin sa ating mga buhay. At makikita po kung gaano yung pagmamahal natin sa ating Panginoon kung sinusunod natin siya. Kung sinusunod natin ang kalooban niya sa ating mga buhay. Yan, sabi po ni Spurgeon, obedience to the will of God is the pathway to perpetual honor and everlasting joy. Ano po? Obedience to the will of God is the pathway to perpetual honor and everlasting joy. Ang pagsunod sa kalooban ng Diyos, ito daw po yung daan ng walang hanggang karangalan at walang hanggang kagalakan. Gusto mong maging masaya, gusto mo na talagang magkaroon ng kabuluhan ng ating buhay, sabi po ay, obey God. Obey God. Kasi ang Diyos po, para sabi nga, kaya nga po laging inihahalimbawa sa tatay. Ang isang tatay, ang gusto niya, mapanuto ang kanyang anak. Kaya ang gusto ng tatay or ng magulang, anak, ito ang gawin mo. Anak, sundin mo ito kasi ayokong mapahamak ka. Ginagawa ko ito, sinasabi ko ito sa iyo kasi ang gusto ko ay maging maayos ang buhay mo, magkaroon ka ng magandang kinabukasan. Ganon din po ang ating God. Di po ba? Ang gusto po niya sa atin ay maganda, maayos na buhay, matuwid na pamumuhay na may kabanalan, pero ang kailangan po, sumunod tayo sa Kanya. Sumunod po tayo. Kasi ang ipinagagawa ng Diyos, sabi nga po, nakalimutan ko kasi yung verse sabi ay, ang utos naman ng Diyos ay hindi mahirap sundin. Minsan ang hirap naman sundin na pinapagawa ng Diyos. Kasi meron tayong mga gusto. Kaya nahihirapan tayo sometimes na sundin ang nais ng Diyos sa ating buhay. Kasi mayroon talaga tayong gusto at gusto natin yung nais natin ang mangyari. Pero kapag sinunod natin ang kalooban ng Diyos, kapag sumunod tayo sa mga ipinagagawa ng Diyos sa ating buhay, for sure po, mga kapatid,
magiging mas maayos ang ating mga buhay. Ano po, magiging mapapanuto ang ating buhay. Ano ba yung mga utos ng Diyos sa atin? Yan, mapamumuhay na may kabanalan, pagbabahagi ng kanyang mga salita. Mamaya nga pala, after ng ating service, meron po tayong konting ano po para sa ating mission. Yung Sunday school po natin, na ilang minuto ay gagamitin po natin doon. Ano po. So, a true servant is obedient. Masunurin. Tanungin po natin ang ating sarili. Masunurin ba ako sa Diyos? Ako ba ay, ang gusto ko bang gawin lagi ay ang kalooban ng Diyos, yung nakalulugod sa Kanya? O baka ako ay masuwaying anak. Ang ginugusto ko lang gawin ay ang gusto ko kahit na nabibigyan ko ng pigkapighatian ang banal na espiritu, basta gagawin ko kung ano ang nakapagpapasaya sa atin. Hindi lahat na nakapagpapasaya sa atin ay tama. Ano po, lagi po natin tatandaan. Hindi lahat na nakapagpapasaya sa atin ay tama. Lagi po nating hilingin, Lord, ano ba yung kalooban mo? Ano po? A true servant is obedient. Gaano ba ako makamasunurin? Ano po? Yan, next week, ang ating worship ay magiging, sabi kanina sa pahayag ay 8 o'clock. Actually, nagre-request nga ang iba na 7 a.m. At masyado daw mainit. Pero naka-post po kanina ay 8 a.m. na ating worship service. Baka po doon lang, sa ganong kasimpleng bagay, ano po, oras, na, ayoko nang umattend. Yan, kasi ako'y nagigising alas 8 pa lang ako, pwede tayo mag-adjust, di po ba? Sa ganong mga bagay. So, o kaya ay, yun nga po, lagi nating na-example, pag sa school, nako talaga namang grabing excited sa mga event sa school. Pero pag dito sa church, nako po, sa mga kabataan. So, pero alam niyo po, natutuwa naman kami sa mga kabataan ngayon na, yan, yung every Thursday nila, maraming dumadalo. Sabi natin, Marshall, dahil daw yata sa pagkain. Nagpapakain kasi yung mga host. Ayan. Pero nakakatuwa po yung mga kabataan. Every Thursday, marami pong dumadalo. Nawa, hindi lamang pag Thursday ninyo, kundi every Sunday ay excited ding dumalo sa mga worship service po natin. So, obedient. Ayan. Kung obedient kayo sa parents ninyo, lalong higit sa ating Panginoon. Ang masama, baka sa parents din ay hindi obedient. Kaya pati sa Lord ay hindi rin obedient. Pag hindi tayo obedient sa parents natin, ay sumusuway na talaga tayo sa ating Panginoon. A true servant is obedient. Kung ano yung pinagagawa sa atin, ayan, gawin natin. Bilang mga mananampalataya, ang unang ipinagagawa sa atin ng ating Panginoon ay ipakita natin, maging mabuti tayong halimbawa sa lahat ng ating makakasalamuha. Hindi lamang pag nasa loob ng church, even kapag nasa labas, kapag nasa school, kapag nasa workplace, kumusta tayo? Obedient Christian pa rin ba tayo? Di po ba? Nakakapamuhay pa rin ba tayo ayon sa nais ng ating Panginoon? So, true servant is obedient. Pangalawa, a true servant is humble. Yan. Humble. Hindi lamang po yun obedient, kundi po absolute obedient. Talagang naandun po yung talagang pagsunod. Pangalawa, a true servant is humble. Sabi po sa Lucas chapter 17 verse 10, gayon din naman kayo, kapag nagawa na ninyo ang lahat ng iniutos sa inyo, sabihin ninyo, kami mga aliping walang kabuluhan, tumupad lamang kami sa aming tungkulin. Yan. Dito po sa Lucas chapter 17, makikita po natin dito, diniscuss po ng ating Panginoon ang pagiging alipin. Ang pagiging alipin. At sinabi niya sa kanyang mga alagad na, ang alipin, kahit anong ipagawa mo sa kanya, gagawin niya. Di po ba? Sabi doon ay, sa Lucas 17, kahit pagod ka,
kapag ka sinabi ng Panginoon mo na ipaghain mo muna ako, paghahain mo siya. Kapag kahit nagugutom ka na, unahin mo siya. Siyempre, hindi yung, kasi nga alipin. Ano po? Sabi din ng Panginoon dyan, gayon din naman kayo. Kapag nagawa na ninyo ang lahat ng iniutos sa inyo, sabihin ninyo, kami, mga aliping, walang kabuluhan, tumupad lamang kami sa aming tungkulin. Yung tayo po kasi mga servant, lalo na ang ilan sa atin, ang balibago po talaga, pagdating sa district, lalo na sa LAM, ay talagang hinahangaan sa district. Sabi, pagka ang balibago ang nagpaawit, ang husay talaga. Sabi ng mga workers and even ng mga members sa iba't ibang church, sana ganun din sa amin, may mga ganyan, ganito. Yan po yung maririnig natin sa district. So, yung honor lagi, hindi para sa atin. Ang honor, laging para sa Diyos. Hindi, ay, ang husay naman ni Ate Che. Ay, talaga, ang galing-galing ko. Ayan. Hindi ganon, di po ba? Kundi, praise God. Praise God. Dahil meron tayong mga kabataan, YMO na nandidiyan, nagpapaawit, tumutugtog, ginagawa ang lahat para sa Panginoon. Meron tayong mga kapatiran. Actually, lahat yata ang mga YMO na nakakasama namin every Friday, ano sila talaga, kapag pinag-speak mo, ay talagang, sabi nga namin, pwedeng-pwede. Kahit sa, di ba? Kahit naman sa mga kabataan, yung mga, hindi ko kasi naririnig yung mga kabataan kasi kasabay ng kababaihan. Pag po naging schedule na namin, pagka umokay na ang lumanyag, so, makakasama na ninyo ako sa youth at si Pastor makakasama na rin sa Kalkab. So, yan. Pero nakikita ko, sabi ni Pastor ay pag nagkukwento, ay kahusay naman mag-exhort. 'Di ba? Kapag inano natin na ay ang gagaling, pagka baka po at alam ko wala naman. Wala po talaga dito. Laging ang sabi ay praise God kasi ginagamit tayo ng Diyos sa iba't ibang kaparaanan. Sa mga YM mo na yan, sabi ko, okay sila, galing maggumawa ng PowerPoint, mahusay magsalita. Sabi ko yan, talo tayo. Sabi ko nga, okay lang yan. Mas mainam yun. Kapag yung iyong ang mga members, sabi nga ay, hindi sila threat, kundi sila ay pinagpapasalamat sa Panginoon kasi nare-raise yung mga leaders na may mga ganyang kakayahan. Salamat sa Panginoon kasi hindi lahat ng church ay may ganon. Ano po, ang iba ay nagtitrain pa lang pero dito po sa Balibago may mga kababaihan, YMO, kabataan na kahit iwan mo, sige, okay. Minsan nga po, prayer meeting. Ilang beses yata nangyari yun. Nasa biyahe pa kami. Ate Che, baka pwedeng ikaw na mag-speak. Online po yon nung mga panahong online. Nung nag-aayos po kami yata ni Pastor sa Lote, inabot kami ng gabi, ng hapon sa Batangas City, naku, prayer meeting, walang mag-i-speak. Ay sabi, Ate Che, baka pwede, ikaw on the spot. Sige, yung devotion. Di ba, mga kapatid, yun pong mga ganon, salamat sa Panginoon. Pero hindi po dapat nating ipagmalaki sa harapan ng Panginoon. Kundi sabi po dyan, kami mga aliping walang kabuluhan, tumupad lamang kami sa aming tungkulin. Yun po yung maging mindset ng bawat isa sa atin. Salamat sa Panginoon sa kakayahang ibinigay sa akin. Salamat sa Panginoon dahil merong mga talento na ipinagkaloob sa akin ng Diyos at ito ay gagamitin ko para sa kalwalhatian ng Panginoon. Lahat ng ginagawa kong paglilingkod, hindi para maparangalan ako, hindi para maipakita ang galing ko, kundi para malwalhati ang pangalan ng Diyos. Sa anumang ginagawa po natin mga kapatid, hindi lamang sa pag-i-speak, hindi lang sa pagpapaawit, sa pagtugtog, kundi anything na ginagawa natin, pagtulong sa kapwa, kahit paglilinis dito sa church, kahit sa anumang bagay na ating paglilingkod. Mga kapatid, sabi po ay be humble. Ano po? Be humble sa harapan ng ating Panginoon. Sabi po ni Martin Luther King, use me, God, show me how to take who I am, who I want to be, and what I can do, and use it for a purpose
greater than myself. Ano po, ang ganda po nung sinabi ni Martin Luther King. Ang sabi niya ay, gamitin mo ako o aking Diyos. Pakita mo sa akin kung sino ba talaga ako, kung paano ko itrato yung aking sarili, kung ano ba yung gusto ko, kung ano ba yung magagawa ko, at gamitin mo ang lahat ng ito for the purpose, sa layunin na higit para sa aking sarili. Ibig sabihin po ay para sa Panginoon. Sikat si Martin Luther King. Pero po ang gusto niya, sa lahat ng kanyang ginagawa, ang maitaas ay ang pangalan ng ating Panginoon. Ang maitaas ay ang pangalan ng ating Panginoon, hindi yung kanyang sarili. Sabi po doon sa Santiago 4, verse 10, magpakababa kayo sa harapan ng Panginoon at itataas niya kayo. Magpakababa kayo sa harapan ng Panginoon. Be humble. After God. Sabi ay magpakababa lang lagi tayo. Lagi nating isipin, Lord, I want to give glory to your name sa lahat ng aking ginagawa. Sabi nga, ano man ang iyong ginagawa, umiinom ka man, kumakain ka man, gawin mo ito para sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. Magpakababa tayo sa harapan ng ating Panginoon. Hindi lamang po sa ganitong mga bagay sa ating pagsiserve, even sa pakikipag-usap natin sa ating kapwa. Sabi po ay be humble. Hindi ka magiging good servant kung tayo po ay hindi magiging humble. Hindi po tayo magiging mabuting tagapaglingkod. Yan. So, mga kapatid, sa bawat isa sa atin, ako ba? Tingnan po na muli natin ng ating sarili. Sa harapan ba ng Diyos, ako ay mapagpakumbaba? Or even sa aking kapwa, nakikita ba nila ang kapakumbabaan sa akin? Hindi po tayo magiging mabuting witness ng pag-ibig ng Diyos kung nakikita sa atin ay ma-pride tayo. Di po ba? Kung makikita, makita pa lang tayo, naku, yan ba? Yan ba ang magpapatotoo? Yan ba yung magsasabi tungkol sa salita ng Diyos? Sa kanyang buhay, hindi makita. So, mga kapatid, be humble before God. Be humble before others. Sa harapan ng Diyos, sa harapan ng mga tao, makita sa atin ang humbleness. At lagi nating isipin, gagawin ko ang lahat ng ito, hindi para sa aking sarili, hindi para maparangalan ang aking sarili, kundi para maparangalan ang Diyos na aking pinaglilingkuran. Yan. And lastly po, a true servant is faithful. Yan. Faithful. Galatia 1:10, ngayon, nangangahulugan bang ang hinahangad ko'y papuri ng tao? Hindi. Ang papuri ng Diyos ang hinahangad ko. Sinisikap ko bang magbigay lugod sa tao kung iyan lamang ang hangad ko? Hindi na sana ako naging alipin ni Kristo. Yan. Sabi po dyan, mga kapatid, hindi nga po papuri ng tao, kundi kahit na, si Pablo po kasi, napakahusay niya. Di po ba? Kahit nung hindi pa siya Kristiyano, nung hindi pa siya nakakakilala sa Panginoon, napakahusay talaga ni Pablo. Sabi nga po siya ay Pariseo. Tapos ay alam niya lahat. At napaka-faithful po niya doon sa dati niyang pinaniniwalaan. Kaya nga kahit pumatay ng mga mananampalataya, gagawin niya kasi ang alam niya, yun tama ang ginagawa niya. Pero nung nakakilala siya pa sa Panginoon, sobra siyang naging faithful sa ating Panginoong Jesus. Sobra ang pagiging tapat niya sa ating Panginoon. Sabi po dito, ang tunay na katapatan ay hindi nagtatapos. Ang tunay na katapatan ay hindi nagtatapos. Binayaran ni Jesus ang ating malaking utang ng buo. Kaya dapat tayong magtiwala kay Kristo lamang para sa kaligtasan. Ang ating pagmamahal at pagpapahalaga sa ginawa niya para sa atin sa krus ay nagtutulak sa ating maging tapat sa Kanya. Ang tunay na katapatan ay hindi nagtatapos. Sa mag-asawa po, faithfulness, napakahalaga niyan.
na maging faithful ang bawat isa. Sabi, pagka po nag-browse tayo sa FB, nakaka-toxic minsan. Yung mga mababasa mo, di po ba, sa mga post, lalo na po, may mga kakilala tayo na magpo-post, nagkahiwalay, ganyan, ganito, di po ba, nakakalungkot. Pero, kasi, noong sila ay ikinasal, sabi nila, till death do us part. Di po ba? Sabi, ang makapaghihiwalay lamang ay ang kamatayan. Pero wag ka. Meron po, mga artista, lalo na ikinasal ngayon sa isang buwan, nag-divorce, nagpapail na ng mga annulment. Ganun lang. Ganun lang yung parang baliwala lang. Parang hindi totoo. Yung mga sinumpaan nilang sa harap ng Diyos, sa harap ng altar, sinumpaan nila na till death do us part. Di po ba? Hanggang kamatayan lang ang makapaghihiwalay. Kasi ang tunay na faithfulness po, mga kapatid, sabi po ay, hindi ito nagtatapos. Hanggang kamatayan talaga. Lalo na yung faithfulness natin sa ating Diyos. Nung nagsasabi natin, nung tinanggap natin siya bilang Lord and Savior ng ating buhay, Lord, gusto ko pong maging tapat sa iyo. Magtatapat po ako, maglilingkod ako sa iyo. Nagkakanda-iyak tayo, maglilingkod ako, Panginoon, sa iyo. Naglulumuhod tayo sa Kanya, sinasabi natin, Lord, salamat sa buhay na walang hanggan. Salamat dahil ako ay pinili mo, tinawag mo akong maging anak at in return, I want to serve you wholeheartedly. Pero, nakailang buwan, nung una talagang grabe, ang init-init ng paglilingkod sa Panginoon. Nung nakailang buwan, unti-unting nanlalamig. Unti-unting nanlalamig hanggang sa tuluyan ng mawala sa paglilingkod sa ating Panginoon. Faithfulness. Ang tunay na servant, faithful. Tapat. Kung katulad nga po, nung sabi ko kanina mag-asawa, yung sinumpaan natin, talagang habang buhay. Ganun din sa ating Panginoon. Higit pa nga sa ating Panginoon. Kasi grabe yung ginawa niya para sa atin eh. Pagka po naisip natin, yung ginawa ng ating Panginoon sa atin, yung kanyang pagliligtas sa bawat isa sa atin, paanong hindi ka magiging faithful sa Kanya? Napakatapat niya sa atin. Napakatapat ng Diyos na bawat araw binibigyan tayo ng buhay, bawat araw pinagpapala niya tayo, bawat araw, mga kapatid, ibinibigay niya ang ating mga pangangailangan. Siya sobrang tapat sa bawat isa sa atin. Pero tayo, kumusta tayo? Kumusta yung faithfulness natin sa Kanya, sa ating paglilingkod sa Kanya? Tapat ba tayo? Tapat ba tayo sa lahat ng bagay sa ating paglilingkod sa Kanya? Di po ba? Tapat ba tayo sa ating oras sa Kanya? Naglalaan ba tayo ng time para manalangin man lang? Baka po pagmulat ng mata ay, sige, kuha na si cellphone. Hindi man lamang nakapagpasalamat. Hindi man lamang nasabing, Lord, gabayan mo ako sa maghapong ito, ang aking pamilya. Hindi man lang tayo nakapanalangin. Is that faithfulness? Di po ba? Hindi po faithfulness yun. Hindi po katapatan yun. Hindi man lang tayo makapagbasa ng Bible sa isang araw. Pero ang God, faithful sa'yo. Pero kadalasan, nabibigyan natin ng sakit ng kalooban ang Diyos. Di po ba, kapag nalaman mo ba na hindi faithful sa'yo ang iyong asawa, ano mararamdaman natin? Naku po, di ba? Sobrang sakit nun. How about our God? Hindi ba natin naisip, kung hindi kaya ako faithful sa Panginoon, anong mararamdaman ng aking Diyos? Malulungkot din po siya. Nasasaktan din po siya sa bawat isa sa atin. Kung ipinagpapalit natin siya sa ibang bagay, kung ipinagpapalit natin ang ating Panginoon sa mga, sabi nga natin mga bagay na wala namang kabuluhan. Example, drama. Di ba? Yung mga teleserye.
May naalala po ako dyan. Sabi, nung una, hindi po dito ha, hindi po dito sa church. Sabi niya ay, naku, nagpatotoo kasi. Sabi ay, kaya po ako hindi na-attend ng prayer meeting. Ay sabing ganyan. Kasi po, 5:30, may inaabangan po kasi talaga akong may inaabangan. Lola na po siya. May inaabangan daw na teleserye. Araw-araw daw talaga, hindi pwedeng hindi niya papanoorin yon. Ano po, sabi niya ganon. Pero alam niyo po, yun naman po talaga, sir, talagang nakonvict po ako na umattend na kahit na isang araw lang naman malilikdangan yung teleserye na iyon, sabi niya ganon. Tapos ngayon po nai-enjoy ko na ang pagdalo ng prayer meeting. Hindi po siya na-absent sa prayer meeting. Hindi po dito. Ano po. So, salamat sa Panginoon. Sabi niya nakita ang Diyos nga ay kabait sa akin, tapos ako naman ay pinagpapalit ko siya sa teleserye lang. Yan, yung mga ganong bagay po mga kapatid. So sa atin po, saan po natin pinagpapalit ang Panginoon? Yan, mga kabataan, 'di ba? Kahit sa mga anak ko po sinasabi ko, mga anak, ang cellphone, merong gawain. Sa gawain muna. O, di po ba? Kasi kahit po kami, hindi po exempted yan. Possible na iyan po ay makaagaw ng ating panahon sa ating Panginoon. Ayan. Ang dami nating oras sa cellphone. Pero sa Panginoon, wala. Ayan. Meron naman po tayong mga online. Pwede po tayong umattend doon. Pakita po natin sa ating Panginoon na sa ganung mga bagay, simpleng bagay, we are faithful to Him. Ano po? Pinipilit natin, sinisikap natin sa biyaya at sa tulong niya na maging faithful tayo. Yan. Ang ating katapatan sa Diyos ay nangangahulugan ng pagtitiwala sa Kanya sa lahat ng pagkakataon. Nangangahulugan ito ng pagsunod sa Kanyang mga utos kahit na mas gusto nating pumili ng ibang landas. Yan. Yung bang sabi po dyan nangangahulugan ito ng pagsunod sa Kanyang mga utos kahit na mas gusto nating pumili ng ibang landas, kahit na gusto natin yung ibang bagay, pero pipiliin ko pa rin yung gusto ng Diyos. Kasi, ganun po yung faithful, ganun po yung tapat. Kasi siya yung siya yung ating God, siya yung ating pinaglilingkuran. So mga kapatid, kahit minsan ayaw natin, pero ito yung kalooban ng Diyos, ito pa rin ang gagawin ko kasi susunod ako, papakita ko sa Kanya, mahal ko siya, faithful ako sa Kanya. Yan. Sabi po ni Spurgeon ulit, I know of nothing which I would choose to have as the subject of my ambition for life than to be kept faithful to my God till death. Still to be a soul winner, still to be a true herald of the cross, and testify the name of Jesus to the last hour. Ano po? Sabi po niya, wala na po siyang ibang pipiliin. Ano po, sa kanya pong mga ambition sa buhay, kundi po yung yung buhay na tapat. Ano po? Life than to be kept faithful to my God. Yung maging faithful, yun na po yung pinakapipiliin niya sa kanyang buhay. Yung maging tapat sa Diyos. Ano po? Hanggang kamatayan. Still, to be a soul winner. Yan. Maging soul winner. Mag-share ng kanyang mga salita. Still, to be a true herald of the cross. Maging patotoo. Ano po, ng mga ginawa ng ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo, and testify the name of Jesus to the last hour. Na kahit hanggang sa kamatayan niya, yun po ang gusto niyang gawin sa buhay niya. Pakita sa Panginoon, He is faithful hanggang kamatayan. Gagawin yung pinagagawa ng Panginoon, maging soul winner. Herald of the cross. Sabi po niya, testify the name of Jesus hanggang sa huling oras. Na kahit anong mangyari, kahit anong dumating sa kanyang buhay, magiging tapat pa rin siya sa Panginoon. Salamat po mga kapatid kasi eto lang po, sabi nga ay
last pandemic, tapos eto na naman, etong year, last year hanggang sa kasalukuyan, ang ating mga church members talaga naman pong grabe. Grabe po yung mga pinagdadaanan ng mga pamilya. Ano po, kung titingnan natin, minsan nga po nagkukwentuhan kami ni Pastor, pag nagkukwentuhan kami na grabe yung mga pinagdadaanan ng ating mga kapatid. Yung mula pa nga po nung pandemic na sunod-sunod, ang mga mahihigpit na pagsubok na naranasan ng ating mga kapatid, ilan po yung nawalan ng mahal sa buhay, di po ba, ilan po yung mga nagkasakit, nakaranas ng iba't iba, hindi lamang naman na mga simpleng karamdaman, mabibigat na mga karamdaman, di po ba? Eto last year, sunod-sunod, sa family lang ng mga tiyanita, ilan yung sunod-sunod na operahan hanggang ngayon. Di po ba? Ang Ate Gloria, nakaranas ng napakatinding pagsubok. Di po ba? Ngayon, ang mga Kuya Joel. Pero, ito po bang mga pagsubok na ito? At ang iba pa po sa atin, yan. Di po ba? Ang mga nanay po rin nakaranas ng matitindi talagang pagsubok sa buhay. Ano po? Pero ang lahat po ba ng ito ay magiging daan para tayo ay tumalikod sa Panginoon. Di po ba? Si Ate Marisa may kinakaharap pa rin ngayon na possible na operation. Di po ba? Wait lang po. Inaano ko po kay Kuya Ashley. Pastor, thank you po. Thank you po, Pastor. Yan. Patalastas po yun. Naiwan ni Pastor ang kanyang, abito. Dinaanan ni Pastor Julius. Yan. So, mga kapatid, ay yung mga pinagdaanan po nating ninyo at pinagdadaanan pa ngayon, na mga matitinding pagsubok sa buhay, magiging daan ba yan para tayo ay tumalikod sa Panginoon? Di po ba? Sabi ni Pablo, si Pablo po, sabi niya, ay siya po naging faithful pa rin sa Panginoon. Sa kabila, matindi po rin ang pinagdaanan ni Apostol Pablo. Di po ba? Siya po talaga, naranasan niya yung persecution na matindi. Batuhin, di po ba? Talagang hagupitin, ikulong, lahat ng mga panlalait, ginawa na nangyari po kay Pablo hanggang sa kanyang kamatayan, hanggang sa siya po ay dalhin sa Roma at execute pero naroon po yung katapatan ni Pablo sa ating Panginoon. So ano man po yan, mga kapatid, ano man po yung pinagdadaanan ng bawat isa sa atin ngayon, still po, serve God faithfully. Maglingkod po tayo sa Panginoon ng buong katapatan. Kasi po, ang ating Panginoon po, although sabi nga po ay hindi naman niya ipararanas ang lahat ng yan sa atin kung hindi natin kaya. At ang mga pagsubok na ating pinagdadaanan, test of faith, tinetest ng Panginoon ang ating pananampalataya. Kapag ba ako'y nakaranas ng pagsubok, titigil na ako sa paglilingkod sa Panginoon? Hindi po eh. Yan po yung time na lalo kang kumapit sa Panginoon. Italaga ang ating buhay sa Kanya. So, sabi ni Spurgeon, hanggang kamatayan, magiging witness siya ng kabutihan, ng ginawa ng Diyos ni Kristo sa krus ng Kalbaryo hanggang sa huling hininga niya, huling mga sandali ng kanyang buhay. Yun po yung kanyang sinabi sa harapan ng Panginoon. Sa bawat isa po sa atin, mga kapatid, ganun din po ba tayo? Makapaglilingkod ka ba sa Panginoon? Natutuwa po ako doon nung nakausap namin ang Kuya Joel, pahintulot po. Nung nakausap namin ang Kuya Joel, paglabas niya sa ospital, nagpunta po kami doon sa kanila, kami ni Pastor. Ano bang araw yun? Wednesday ba? Martes, after ng prayer meeting, yan. So, yun, sabi po niya ay, nakita niya doon yung pagkilos ng Diyos, tapos ay,
kahit anong mangyari sa akin, alam ko, ang Diyos ay tapat. Talagang nakita ko po yung matinding pananampalataya ng Kuya Joel doon, na talagang sabi niya ay, alam niya may plano ang Diyos, di po ba? Grabe, mga kapatid, sa lahat, hindi pa natin alam kung ano pa yung mga haharapin in the future. Pero sana po mga kapatid, hindi yung pong mga pagsubok na yan ang maging daan para tayo ay manlamig sa Panginoon. Bagkus po yung mga pagsubok na yan, maging daan para lalo tayong lumapit sa Panginoon. Maging mas maayos, mas maging intimate ang ating relasyon sa Kanya. Kasi yun po yung hinahanap sa atin ng ating Panginoon. Sabi nga ni Job, sa mabuting bagay lamang ba ako magpapasalamat sa Kanya? Paano kung ang dumarating nga ay hindi maganda? Kay Job po, alam natin ang kasaysayan ni Job, na wala lahat ng kanyang kayamanan. Namatay ang kanyang mga anak. Nagkasakit siya mula ulo hanggang paa, talampakan, nagkabukol siya. Ang asawa niya, sabi niya, iniwan pa siya, sabi niya, sumpain mo na ang Diyos mo nang mamatay ka na. Hindi po ba? Ganon katindi. Pero sabi ni Job, sa mabuting bagay lang ba ako magpapasalamat sa Diyos? So ano man po mga kapatid, ang nararanasan ng bawat isa sa atin ngayon, mabuti man yan, masama man yan, or pangit man ang mga pangyayari sa ating buhay, trust God. Magtiwala tayo sa Panginoon. Naniniwala po ako, hindi po niya tayo iiwan, hindi po niya tayo pababayaan tulad ng kanyang mga sinabi sa kanyang mga salita. Sabi po din ni Rick Warren, yan, faithful servants never retire. You can retire from your career, but you will never retire from serving God. Faithful servants never retire. You can retire from your career, but you will never retire from serving God. Ang totoo po, ang tapat na lingkod ng ating Diyos po, hindi po yan magre-retiro, hindi hihinto. Sabi nga po, tayo kasi dito, pag 65 years old na, actually 60, early retirement na eh. Pag 65 years old na, talagang pinagre-retire na yan. Compulsory na. Pero dito po yan sa mundo. Pero as a servant of God, you will never retire from serving God. Mga kapatid, hindi po ba tayo magre-retire sa paglilingkod sa Panginoon? Yan. Hanggang sa huling hininga ng ating buhay. Nawa po, masumpungan tayo ng Panginoon. We are faithful servant of Him. Maging tapat tayong lingkod ng ating Panginoon. It is an honor to be a servant of God. Ito po ang, sabi nga po, being a pastor, being a deaconess po, sabi, ito yung sabi nga ay, hindi naman mo siya masasabing profesyon, pero ito po talaga yung pinakamataas na, sabi nga po ay antas ng paglilingkod, ang pagiging pastor, deaconess, pero bawat isa rin po sa atin, once na naglingkod ka sa Panginoon, ito po yung pinakamagandang bagay, mataas na maibibigay mo. Ito yung pinakadakilang gawain na pwede nating gawin. Ang maglingkod sa Panginoon. Kahit hindi ka pastor, kahit hindi ka missionary, kahit hindi ka deaconess, once na naglilingkod ka sa Panginoon, ito po ay pinakadakilang gawain na pwedeng gawin ng isang tao, lalo na nga po sa ating mga mananampalataya. So, don't retire. Baka po, bata pa, magre-retire na sa paglilingkod sa Panginoon. Hanggang kamatayan, hanggang may lakas tayo, kahit nga po yung iba nakahiga na sa banig ng karamdaman, pero nagte-testify pa rin sa kabutihan ng Diyos. Hindi po, kahit na tayo may sakit, baka kapag patotoo pa rin tayo sa mga kabutihan ng Diyos sa ating mga buhay. So, sa ating pong challenge, man's greatest honor is to be a servant of God. Serve Him obediently, humbly, and faithfully. Mga kapatid, it is an honor to be
a servant of God. Isang napakalaking karangalan na ikaw, ako ay maging lingkod ng ating Panginoon. So ano pong magagawa natin? Serve Him. Obediently, humbly, and faithfully hanggang sa ating kamatayan. Makita po sa atin ng Panginoon, obedient ka. Masunurin, mapagpakumbaba, tapat, na naglilingkod sa Kanya. Kahit anong mangyari, kahit anong circumstances, kahit anong mga trials ang dumating sa atin, masumpungan tayo ng Panginoon. Sasabihin ng ating Panginoon, tapat na lingkod niya. Ano po? Tapat na lingkod ng ating Panginoon. So, mga kapatid, sa umagang ito, sa ating pong kinauupuan, sa inyo pong mga kinauupuan, ay yumuko po tayo. Sabihin natin sa ating Panginoon kung sa ating, tingnan natin ang ating mga sarili, sa ating mga ginawang paglilingkod sa ating Panginoon. Nasumpungan ba ako ng Panginoon na ako ay sumusunod sa Kanya? Nakikita ba ng Panginoon na ako ay humble sa harapan niya? Ako ba ay tapat na naglilingkod sa Panginoon? Tingnan niyo po ang ating mga sarili. I-assess po natin ngayon, mga kapatid, ang ating mga sarili sa ating mga kinalalagyan, sa ating mga kinauupuan. Kung hindi po natin nakita ang ating sarili sa ganong kalagayan, humingi po tayo ng tawad sa ating Panginoon at hingin natin ang habag, ang tulong niya, mga kapatid, upang tayo ay dumating yung point. Hilingin natin na sa biyaya niya, maglingkod tayo sa Kanya ng buong katapatan, may pagsunod, may pagpakumbaba. Sige po mga kapatid, sa umagang ito, manalangin po tayo sa ating pong kinauupuan. Yes, God. You are worthy to be praised, O Lord God. Tunay nga po, Panginoon. Napakabuti mo po, Panginoon. Yes, O Lord God. We worship. Yes, O God. Tunay nga po, Panginoon, salamat. Salamat, O Lord, dahil Ikaw ay Diyos na tapat. Salamat, Panginoon, sa iyong katapatan sa aming mga buhay, bagaman minsan hindi kami nagiging tapat sa iyo. Minsan hindi kami sumusunod sa iyo, Panginoon, pero still, you are faithful, God. Salamat, O Lord. Salamat sa pagmamahal mo sa bawat isa sa amin. Salamat, O Lord God, na sa umagang ito, patuloy ka po, Panginoong nagpapakahayag sa amin, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong mga salita. Lord God, ang bawat isa sa amin, nilalapit po namin. Loobin mo po, Panginoon, na magkaroon kami po, Panginoon, ng puso na handang maglingkod sa iyo na may pagpapakumbaba. Handang maglingkod sa iyo po, Panginoon, na naroon ng pagsunod. Handang maglingkod sa iyo, Panginoon, ng buong katapatan, O God. Lord, nakikita niyo po ang puso ng bawat isa sa aking mga kapatid. Ayon sa iyong kalooban, ayon sa nais mo po, Panginoon, ilit mo po ang bawat isa sa amin sa paglilingkod sa iyo na nais mo po, Panginoon. Hindi yung aming sarili, kundi ikaw ang masunod sa aming mga buhay. Lord God, sa IRM Balibagos, salamat. Salamat, O Lord, sa buhay ng bawat isa sa kanilang pagmiministeryo, O Lord God, at patuloy nawa, gamitin mo po ang bawat isa sa amin mightily and effectively, O Lord God. Mag-involve kami, Panginoon, sa ministry na nais mo. Mag-involve kami po, Panginoon, sa ipinagagawa mo sa amin ang pagbabahagi ng iyong mga salita, O Lord God. Maging tapat kaming katiwala ng iyong mga ipinagkaloob sa amin, aming Diyos. Sa amin po, Panginoong, mga talento, sa aming mga kakayahan, sa anumang bagay na meron kami po, Panginoon, masumpungan po kami, Panginoon, tapat kami, O Diyos. Lord, sa umagang ito, patuloy nawa maitaas namin ang iyong dakilang pangalan. Maparangalan ka namin sa pamamagitan ng aming mga buhay, sa pamamagitan ng aming mga paglilingkod sa iyo, Panginoon, sa iba't ibang kaparaanan. Lord, patuloy nawa, maparangalan ka namin. Ikaw lamang mga mabigyan ng kapurihan sa aming mga buhay, aming Diyos. Luwalhatiin ka po sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. God bless po, mga kapatid.
ng Diyos. Kung nais mong ika'y pagpalaing lubos, halina't ihandog ang mabuting ani, kasabay ng pagsambay, pagpupuri. Halina't magbigay sa gawain ng Diyos. Kung nais mong ika'y pagpalaing lubos, halina't ihandog ang mabuting ani, o kasabay ng pagsabay, pagpupuri. Tayo po'y manalangin para sa mga ikapwa at handog. Lubos po kami nagpapasalamat, Panginoon, sa kabutihan, sa patuloy na pagpapala ang pinaparanas sa bawat isa sa amin. Maraming salamat, Panginoon, sa iyo pong mga salita na puno ng aral at katotohanan, Panginoon. Maraming salamat sa mga pagpapalang ito, Panginoon, na natututo kami, Panginoon, upang maging isang mabuting tagapagpasunod, Panginoon, tagasunod, Panginoon, sa inyo, Panginoon. Lord, sa mga oras na ito, Panginoon, ipatuloy na dinadalain ko po ang mga ikapwa at handog na nasa aming pong harapan. Lubos na pagpalain mo po, Panginoon, ng mga ito, na sa gayon, Panginoon, ay magamit namin para sa ikalalago, Panginoon, na aming pong iglesia, Panginoon. Lubos na pagpalain mo rin, Panginoon, ang bawat isa sa amin, ang mga kapatiran na tapat na naglilingkod at nagbibigay sa iyo, Panginoon. Tunay, Panginoon, na nararapat lamang na ibalik namin ang papurit pasasalamat sa pamamagitan ng mga ikapwa at handog, Panginoon, ay binabalik namin sa iyo, Panginoon. Sa mga oras na ito, Panginoon, patuloy na dinadalangin ko rin po, Panginoon, ang kabuhayan ng amin pong kapatiran, Panginoon. Patuloy na ang iyo pong provision, Panginoon, ang iyo pong pagsama sa lahat po ng kanila pong ginagawa, Panginoon, maging sa mga nagtatrabaho, Panginoon, sa mga naghahanap ng trabaho, Panginoon, maging sa mag-aaral, Panginoon. Kayo po, Panginoon, mag-provide ng lahat ng aming pong mga pangangailangan, Panginoon. Patuloy na samahan at iyo pong gabayan ang bawat isa sa amin, Panginoon, sa lahat ng mga desisyon namin sa buhay, Panginoon. Kayo po, Panginoon, siya manguna at mangusap po sa amin pong buhay. Maraming salamat, Panginoon, sa mga oras na ito at patuloy na hinihiling namin, Panginoon, ang inyo pong pag-iingat, Panginoon, sa lahat ng aming pang gagawin, Panginoon. Maraming salamat po noon. Ito lang pong aking samot dalangin. In Jesus' name, Amen. Sige po, kung sino man po ang nais na magpasalamat ay inaanyayahan po sa unahan. Sige po, samahan niyo po kami mga kapatid sa pagpapasalamat sa Panginoon sa ating mga kapatid. Sige po, tayo po'y manalangin. Aming Diyos, aming Ama na makapangyarihan sa lahat. Tunay nga po, Panginoon, pinasasalamatan ka namin sa umagang ito, sa buhay ng mga kapatid naming ito, O Lord God. Salamat po, Panginoon, kay Daniel, sa pagbibigay mo po, Panginoon, ng panibagong buhay sa bata, O Lord God, kahapon sa kanyang kaarawan.
Salamat po, Panginoon, doon sa kalakasan, kalusugan na ipinagkakaloob mo sa Kanya. Dalangin po namin, Panginoon, na patuloy na pagpalain niyo po siya sa isang taong muli na ito na Kanyang nilalakaran po, Panginoon. Ikaw po ang mag-iingat. Ikaw po, Panginoon, ang magpoprotekta sa Kanya, aming Diyos. At nawa po, Panginoon, patuloy na bigyan niyo po siya ng kalakasan, malusog na pangangatawan po, Panginoon. At patuloy nawa po, Panginoon, ang katalinuhan na nagmumula sa iyo. Bigay niyo po sa kanyang pag-aaral, katiyagaan po, Panginoon. At ngayon pa lang po, Panginoon, pinagkakatiwala po namin sa iyo na nawa po, Panginoon, sa kanyang paglaki, Lord, sa kanyang pag-aaral. Tunay nga po na maabot niya ang kanyang mga pangarap sa buhay, sa gabay, sa tulong ng kanyang pamilya po, Panginoon, ang mga taong nag-aasikaso sa Kanya, O Lord God, patuloy nawa na pagpalain niyo po sila, Panginoon, at patuloy na maranasan ni Daniel lagi po, Panginoon, ang malapit na ugnayan sa iyo po, Panginoon, sa kanyang paglaki. Patuloy siya nawa na maglingkod sa iyo, aming Diyos. Lord, pagpalain niyo po si Daniel sa lahat ng aspeto ng kanyang buhay. Ganon din po, aming Diyos. Lubos kaming nagpapasalamat sa buhay ni Kuya Joel, bagaman po nakaranas ng confinement ng ilang araw po, Panginoon. Salamat dahil kayo po ang nag-sustain ng kanyang lakas po, Panginoon. Kayo po, Panginoon, ang nagbigay ng buhay sa kanya, aming Diyos. Lord, salamat dun sa mga tao na ginamit nyo upang siya po, Panginoon, ay madalas dun sa ospital. Salamat po dun sa mga doctor, nurses, O Lord, sa mga gamot na kanyang tinitake upang maging maganda ang lagay ng kanyang kalusugan po, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa provision sa kanilang mga pangailangan, aming Diyos. Tunay nga po, Panginoon, malaki ang naging gastusin nila, pero mas malaki ang Diyos namin po, Panginoon, na nag-provide ng lahat ng kanyang mga pangailangan. Salamat po doon sa mga tao, sa mga agencies ng pamahalaan na tumulong sa kanila, Panginoon, at patuloy nawa na maranasan niyang kalakasan na nagmumula sa iyo doon pa sa mga haharapin niya, Panginoon. Lord, kayo po ang Diyos na nagpapagaling. Kayo po ang Diyos na aming manggagamot, aming Diyos, Lord. Nawa po, Panginoon, kayo po ang kumilos kay Kuya Joel. Naniniwala kami, Panginoon, walang imposible sa iyo, O Lord God. Lord, pwede mo po siyang pagalingin saan na hindi na kailangan ng operasyon, pero kami po ay sa ilalim pa rin sa iyong kalooban po, Panginoon. At kung dumating man ang point, Panginoon, na siya ay kailangan talaga sumailalim sa operasyon, naniniwala kami kayo po ang magpiprepare ng lahat ng bagay, Panginoon, doon sa hospital, sa mga doctors, sa mga tao na pwede nilang lapitan po, Panginoon, sa provision, sa lahat ng pangangailangan kayo po, Panginoon, ang kikilos, O Lord God. Naniniwala kami, Panginoon, patuloy mong bibigyan si Kuya Joel, isusustain niyo po ang kanyang kalakasan, ang kanya pong puso, Panginoon, sa iyo po namin pinagkakatiwala po, Panginoon. Palakasin mo po ito, Panginoon. Ano mang bara, kung merong bara, sa pangalan mo, Panginoong Jesus, hinihiling po namin, alisin niyo po ang lahat ng ito, Panginoon. Maraming salamat, aming Diyos, at lubos na pagtitiwala pa, Panginoon, sa malaking magagawa mo ang maranasan ng buong pamilya, Panginoon. Lord, sa iyo po ang pinakamataas na papuri sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. God bless po. Tayo po lahat ay magsitayo, mga kapatid. Awitin po natin ang Doxology. Luwalhatiin, papurihan ang Ama, Anak na mahal, at ang Espiritong Banal ng tanang mga nilalang. Muli po kaming nagpapasalamat sa iyo sa umagang ito, aming Diyos. Salamat sa pagsama mo sa aming pagsamba, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa Balibago, sa IRM Balibago po, Panginoon, sa kanilang mga buhay, sa mga kapatiran po, Panginoon. Kayo po, Panginoon, na nakababatid ng buhay ng bawat isa, aming Diyos, at patuloy nawa
na kayo po ang umabot sa lahat ng pangailangan namin, Panginoon. Material man ito, financial, emotional, spiritual, Panginoon. Kayo nga po, Panginoon, ang kumilos at maranasan ng bawat isa sa amin, Panginoon. Inaalala rin po namin, Panginoon, ang amin pong mga kapatid na nasa abroad po, Panginoon. Patuloy nawa na kayo nga po ang magpala sa kanila. Samahan niyo po sila at ingatan. Patuloy nawa, Panginoon, na sa kabila ng kanilang pagiging malayo sa kanilang pamilya, ang malapit na ugnayan po, Panginoon, ay maranasan ng bawat isa po, Panginoon, maging po, Panginoon, lalo't higit sa iyo, aming Diyos. Patuloy nawa na hindi makalimot sa paglilingkod sa iyo, Panginoon. At dalangin po namin, Panginoon, maranasan din ng buong kapatiran ang pagpapala mo sa lahat ng ikinabubuhay ng bawat isa, sa kanila pong mga trabaho, sa kanilang mga negosyo. Lord, ikaw po ang Diyos na nakababatid ng lahat ng ito. Kayo po ang mag-sustain ng lakas ng bawat isa upang po magawa ang mga trabaho, ang mga gawain sa bawat araw po, Panginoon. At patuloy nawa na maranasan namin, Panginoon, lagi ang pag-iingat, ang pagsama niyo, aming Diyos. Maging po, Panginoon, sa IRM, sa National, naalala po namin, Panginoon, ang aming obispo, ang mga bagong elect na Council of Elders po, Panginoon. Lord, patuloy nawa na gabayan, samahan sila, bigyan ng karunungan po, Panginoon, upang gamitin sa kalaganapan ng IRM po, Panginoon. Ikaw po nawa po, Panginoon, ang mataas at patuloy nawa, Panginoon, na ikaw po, Panginoon, ang maghari sa buong IRM po, Panginoon. Gamitin mo po ang aming denomination para marami pang tao ang makakilala sa iyo sa pamamagitan ng aming mga buhay, aming Diyos. Lord, sa bawat isa po sa amin, sa umagang ito, hindi po kami mananatiling magkakasama. Ang dalangin po namin, Panginoon, patuloy nawa na maranasan ng bawat isa sa amin ang iyong gabay, ang pag-iingat mo, Panginoon, sa isang linggong muli na ito na aming lalakaran, Panginoon. Nawa po, Panginoon, kayo po ang sasama sa amin. Kayo po, Panginoon, ang magbibigay ng lahat ng aming mga pangailangan. Nawa po, Panginoon, maparangalan ka namin sa aming mga buhay. Saan man kami pumunta, ano man ang aming ginagawa, sino man ang kasama namin, Panginoon, makapagbigay kami ng glory sa iyong pangalan. Lord, sa bawat tahanan namin, nawa nga po, Panginoon, ikaw ang maghari, ang pag-ibig mo ang maging sentro ng pagmamahalan ng bawat pamilya namin, Panginoon. Lord, sa umagang ito, kayo po ang magpapala sa buhay ng bawat isa sa amin, sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Yan. Good morning po sa bawat isa sa atin, mga kapatid. Sa umagang ito po, yung Sunday School po natin, napag-usapan po namin noong last meeting ng LCC na itong March ay hindi muna tayo magsa-Sunday School for the purpose na magkaroon tayo ng briefing at saka po training for mission. Ano po? Napagkasunduan po na by April ay magkakaroon tayo ng house to house at dito po sa Balibago at sa Tuwi. Nagkaroon po tayo ng 2 groups. Ano po, 2 grupo po ito. Sa LCC po ito, ano po, pero lahat po tayo ay involved dito. 2 grupo kasi po, 2 times sa Tuwi, 2 beses po dito sa Balibago na magkakaroon po tayo, monthly po, 2 times ang ating house to house. Dito sa Balibago, para sa ating mission. Then sa Tuwi din po ay magkakaroon tayo ng 2 Saturdays. Dito po sa Balibago ay Sunday. Ano nga araw, Ate Carol, yun? Anong date? 2nd and 4th dito dahil may meeting tayo ng first Sunday. Tapos doon naman ay 1st and 3rd yata sa Tuwi. Ano po? Pero hindi po nakakahulugan to na ang LCC lamang ang kasama natin sa mission. Teka lang, kunin ko yung ano.